Hello mga kasabong, Ninyo Anthony sa Elenio Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng mga Elenio Conditioning System user, shoutout sa lahat ng mga Elenio Conditioning System observer, at shoutout sa lahat ng aking mga subscriber, mga followers, at mga viewers. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo may isa-isa, marami na kayo. So, ngayon, ang topic natin ngayon, ang paggawa ng mga gamit na DIY para sa magamit sa pagtatari o sa ating hilig. Ako, sabi ko nga sa inyo, mahilig ako mag-eksperimento. Kaya sa pag-eksperimento ko, nakapormula ako ng 28 days conditioning. At doon gumagalaw ang manok sa 28 days conditioning. Yung sa akin, yung 21, okay din naman yan. Pero sa tingin ko, yung 21 na yan, more on pahinga na yan eh. More on pahinga. So, wala nang masyadong workout. Yung 14 days conditioning, lalo na. Pahinga na lang talaga yan. Konting workout. Kung mag-workout ka pa niyan, lalo na pag heavy workout, shortcutting na manok mo dyan. Lalo na yung 1 week conditioning. Kaya yung 1 week conditioning na hinihingi ng mga subscriber ko, ang ibibigay ko sa inyo, 1 week preparation. Ihanda mo na lang. Huwag mo nang kondisyonin. Ihanda mo na lang. Kasi, ang manok may natural na palo yan. May natural na palo. Lalo na kung laki sa range. Diba? Sisiw pa lang sila, nagpaluan sila. Nagpapaluan. Lumalabas na ang kanilang instinct na palo. Pag sabihin natin instinct, yung natural sa kanila na pagdepensa sa sarili. Defense mechanism, palo ang defense mechanism yan ng manok. Kita nyo, pag gulatin nyo ang manok, papalo yan sa inyo. Diba? Ganyanin nyo ng kamay, papaluin kayo. Kasi yan ang defense mechanism. Kaya mas maganda talaga yung manok nyo, laki sa range. Alam na niya ang gagawin para iprotekta ang sarili. Kung ang manok mo, laki sa tangkal, laki sa kulungan, yan na dapat magaling ka na magturo sa manok mo, kasi yan sila ang kailangan tuturuan, yung mga manok na laki sa tangkal. Kaya ako paglaki, lalo na ako manok ko usually laki talaga sa tangkal kasi backyard ako, taka wala akong space para sa mga range ko. Yung manok ko sinasanay ko na yun sa maagang sparring. Pero bago mo sila i-sparring, dapat lumabas na yung tapang nila. Yung totoong tapang, hindi yung atrasabanti na tapang, yung alanganin na tapang. Dapat totoong tapang na talaga. Totoong di nakakalas na tapang ba, kasi once nakakalas ang manok, ugali na niya yun. Kakalas na talaga yun. Kaya pag ikaw mag-sparring, huwag mong hintayin tatakbo manok mo, kasi magiging ugali niya nila. Kaya ako kung mag-sparring, dalawa tatlo napaluan, okay na. Mag-sparring lang ako ng matagal pag pre-conditioning or maintenance na conditioning lang. Yung maintenance na sparring lang ba? May maintenance na sparring din. Yung twice a week na sparring para lang di sila mano ba? Twice a week, twice a month na sparring. Yun ang mga maintenance na sparring. Yung bugbugan talaga para makita mo kung anong diskarte meron siya. Anong palo meron siya. Yung makita mo talaga yung palo niya na andyan na sa kanya. Doon mo makita. Kung makita mo na yung palo na yun, alam mo na sa basaan may gagalaw siya na ganun. Pero doon sa conditioning, wag mo na yun siyang bugbugin, kasi alam mo na eh. Alam mo na ang palo ng manok mo eh. Kaya sa maintenance conditioning, bago ang pre-conditioning, dapat nakita mo na kung anong palo mayroon ang manok mo. Kasi ang manok may kanya-kanyang estilong palo yan.
may kanya-kanyang diskarte sa paluan yan. Palabasin mo yan. Doon mo yan ma-discover sa maintenance na sparring. Bago ang pre-con, bago ang conditioning. May maintenance na sparring pa yan. Kasi doon mo bugbugin sila sa sparring. Kaya sa aking conditioning, 28 days conditioning para along the way ma-develop ko ang skills niya ba, ma-develop ko ang natural na palo niya into maximum na palo, yung kayang pumatay sa isang paluan lang, kayang tumapos sa isang paluan lang. So ganito. So ngayon may share ako sa inyo paano gumawa ng DIY na leather boots. Ito, sapatos ng mama ko. Hindi na to niya ginagamit eh. Kaya gagawin kong DIY na leather shoes. Putulin natin dito. Yan. Ano mo yung corner. Tsaka magsukat ka ng 1 inch. Kasi 1 inch madalas yung leather boots eh. Tansyahin mo lang. Or 1.7 ba? Ito, sakto na to pang leather. Ito, sakto na pang haba na to. Ayan. Ayan o. Meron na tayong corner. Oh. Yan oh, corner. Pwede pa ganun, pero mas maganda pa ganun. Yan, mayroon ng corner. Ito yung corner. Ito yung may tahi. Yan ang corner ng leather boots mo. Ayusin na lang natin. Ayusin. Usually kasi, ito madalas ko ginagawa. Kasi tingin ko swerte. Yung magre-recycle tayo ng magre-recycle tayo ng mga gamit. Swerte. Tingin ko swerte. Kasi dito ako nagpapanalo. Ang taas ng winning streak ko sa ganitong leather boots. Ayan o. Ayusin na natin to. Dito rin. Yung saktong babalot sa paa. Yan, pwede na yan. Yan. So, bubutas tayo dito para sa tahid. Dapat yung malaro-laro yung leather boots para swerte ako nito sa paggawa-gawa ng leather boots. Tsaka leather talaga to. Hindi to madaling masira. Ilang taon na yun leather boots ko. Yan o. Ayan ang leather boots natin. Yan. Kabit. Gagawa ako ng video sa pagtatari ng bago nating leather boots.
Ito, bawasan natin ito ng konti kasi masyadong mahaba na to. Ayan. Yan ang leader box natin. Hindi ito basta-basta gagalaw. Lalo na lagyan ng pagkit. Hindi ito basta-basta gagalaw. Ito na leader box natin. Iti-testing ko to mamaya. Kakabit ako ng tari. Kakabit ako ng tari. Ito ang gamitin ko. Salamat mga ka-observer. Salamat sa lahat ng mga subscriber, mga followers. Salamat sa inyong lahat. Salamat.